Hi sa inyong lahat! Isang natatanging pagbubuod ng pelikula na handog ng Tagalog Cinecaps kung saan tatalakayin ko ang Wrath of the Titans, isang action fantasy na pelikula. May mga spoiler dito. Si Perseus, isang demigod, ay tinalo ang Kraken at iniligtas ang sangkatauhan mula sa pamumuno ng mga Diyos at halimaw. Sa kabila ng alok ni Zeus na maging isang Diyos, pinili ni Perseus na mamuhay bilang isang tao. Pagkamatay ng kanyang asawa, pinili ni Perseus na mamuhay bilang isang simpleng mangingisda kasama ang kanyang anak na si Helios nang hindi humihingi ng tulong mula sa Diyos. Natapos ang mapayapang pag-iral ng ama ni Perseus, si Zeus, nang bumisita siya sa kanila sa gabi, na naghatid ng kakilakilabot na balita. Ang mga Diyos ay nawawalan ng kapangyarihan dahil sa pagtanggi ng sangkatauhan na manalangin, na naging sanhi ng pagbabanta ng mga demonyo sa mga tarangkahan ng Tartarus, pagbabanta kay Cronus, ang ama ng lahat ng mga Diyos. Humingi ng tulong si Zeus kay Perseus, ngunit tumanggi siya. Ang Diyos, kasama ang kanyang anak na si Ares at kapatid na si Poseidon, ay pumunta sa Tartarus upang ayusin ang mga pintuan. Nakatagpo nila si Hades, ang kapatid ni Zeus, na nagtaksil sa kanila sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga demonyo at paglulunsad ng mga bowlang apoy. Si Zeus at Ares ay nabigla at ipinagkanulo ni Ares si Zeus. Gumagamit ang traidor ng Thunderbolt para lumakas, na nagdulot ng karagdagang kaguluhan. Kasabay nito, sinasalakay ng mga Chimera ang mga taga-Nayon na nagdulot ng pagkawasak. Si Perseus, desperado na mahanap ang kanyang anak, ay hinabol ang halimaw. Sinaksak niya ang ulo ng nilalang, ngunit itinapon ng Chimera. Nakabawi si Perseus at nahuli ang nilalang gamit ang mga metal na kadena. Ang demigod ay nanalo sa isang labanan, at ang kanyang anak na si Helios ay nakaligtas. Dinala siya ni Perseus sa templo ng mga Diyos, kung saan nakita nila ang estatwa ni Zeus at anino ni Poseidon. Where's my father? Captured. You're the only hope left in this world. Hiniling ng Diyos kay Perseus na hanapin ang kanyang anak na kasama ng reyna. Sinabi niya kay Perseus na alam ng kanyang anak ang susi upang talunin si Cronus bago naging alabok. Kinuha ni Ares si Zeus na hostage na nagpapahayag ng galit sa kanyang ama dahil sa kanyang paboritismo kay Perseus. Only when it suits you. You remember I am your son. Plano ni Hades na isakripisyo si Zeus sa kanilang ama na tinali siya sa puso ng Tartarus. Hinugot nila ang mga kapangyarihan ni Cronus, inilipat sila sa Titan. Si Perseus ay muling nakipagkita sa kanyang anak at sumakay sa kanyang mahiwagang kabayo na nagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa kanya habang naghahanda siyang umalis para sa reyna. Si Perseus ay nagmamadali patungo sa mga sundalo at dumapo sa harap ng lahat. Nakipagkita muli ang Perseus kay Reyna Andromeda, ipinapaliwanag ang mga dahilan ng kalamidad at bumisita sa mga selda ng bilangguan kung saan nakapiit si Agenor, ang anak ni Poseidon. Ipinaalam ni Perseus sa lalaki ang pagkamatay ng kanyang ama sa pamamagitan ng Hades at nag-aalok sa kanya ng pagkakataon para sa paghihiganti kung dadalhin niya sila sa pinatalsik na Diyos. Could you do me a favor? Anything? Go to hell. Dumating ang grupo sa isang lugar na puno ng mga malalaking puno, ngunit napagtanto ni Perseus na may mali kapag nag-trigger ang mga higanting gamit at nakuha si Agenor. Isang humanoid ang naghagis ng malaking puno kay Perseus na nagtangkang tumakas ngunit tinambangan ng pangalawang halimaw. Gumagamit ang mga tao ng mga arrow sa pag-atake, dahilan para mapatumba ng nilalang ang mga mandirigma at papatayin sila na parang mga insekto. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Cyclops na durugin siya, nagawa ni Perseus na saksakin ang kamay ng nilalang, dahilan para mapasigaw ito. Isang higante ang sumugod upang iligtas ang kanyang kasamahan, ngunit ang nakatatandang Cyclops ay namagitan at yumukod sa mga tao.
Ang napakalaking humanoid ay naghahatid ng mga tao sa kanilang gustong destinasyon. Sa kalaunan ay nakarating sa isang higanting gusali kung saan naninirahan ang napatalsik na Diyos. Ang mga mandirigma ay pumasok sa isang istruktura na itinayo ng isang matandang lalaki, ang napatalsik na Diyos, si Hephaestus, para sa mga Diyos, na natuklasan na ang pagtalo kay Cronus ay nangangailangan ng pagsasama-sama ng mga sandata ng tatlong maalamat na Diyos at ang paglikha ng sibat na Triumph. Upang makuha ang natitirang mga item, kailangan nilang makipagsapalaran sa puso ng Tartarus sa pamamagitan ng labyrinth. Dumating sila sa isang umiikot na gusali, ngunit isang papasok na projectile ang bumagsak na ikinatumba ng lahat. Si Ares, ang Diyos ng digmaan, ay pinatay ang mga sundalo at sinaksak ang isang nagdarasal sa kanya na batang babae na nagpapatunay sa kanyang lakas. Binuksan ni Hephaestus ang pasukan sa isang labyrinth na nagpapahintulot sa mga tao na makatakas. Siya ay bumabangon mula sa pagkahulog at humarap sa isang halimaw na umaatake sa kanya. Si Perseus ay patuloy na umaabante, habang ang kanyang mga kaibigan ay dumating at napagtanto na ang pasukan sa Tartarus ay nasa harapan nila. Hades. Why do you ask? For having banished you. I am so sorry. Release me, Hades. You can't stop this. Dumating si Perseus upang makita ang kanyang ama na natunaw sa lupa. Ginamit niya ang sandata ng Diyos para palayain siya, ngunit umatake si Ares at pinaalis ang mga mandirigma. Dinala ang matanda sa base ng hukbo, kung saan inutusan ni Zeus si Perseus na kunin ang Thunderbolt mula kay Ares upang mabuo ang sibat na Triumph at maiwasan ang pagwasak ni Cronus. Pray to you, brother. Prove to our father that you're right. Meet me at the temple of the gods. I hate you, brother. Isang pagsabog ng bundok ang lumamon sa isang hukbo, na nagdulot ng napakalaking shockwave at nagpakawala ng mga halimaw na demonyo. Dumating si Perseus sa templo ni Zeus upang harapin si Ares, ang Diyos ng digmaan. Patuloy ang paghampas ni Ares, ngunit iniligtas siya ng katapangan ni Helios. Pagkatapos ay pinagsama ni Perseus ang mga sandata ng mga Diyos upang mabuo ang sibat na Triumph na kumikinang sa kapangyarihan. Humingi ng paumanhin si Hades kay Zeus para sa kanyang pagkakanulo at ibinahagi ang kanyang kapangyarihan sa kanyang kapatid na binuhay ang Diyos. Gayunpaman, sinisira ng Titan ang kalapit na bundok. Naglunsad si Cronus ng mapangwasak na pag-atake, ngunit nasangga ito ni Zeus.
Natagpuan ni Perseus ang kanyang ama, si Zeus, na sugatan mula sa labanan. Umiiyak siya, ngunit pinayuhan siya ni Zeus ng tamang paggamit ng mga kapangyarihan at nagpasalamat sa kanya bago naging alabo. Thank you, my son. Paminsan-minsan, ibinibigay ni Perseus ang isang sandata sa kanyang anak. Itinuturo sa kanya na alalahanin ang mga sakripisyo ng mga Diyos para sa sangkatauhan at huwag kalimutan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nakaka-excite malaman guys ang inyong opinyon sa pelikulang ito. Ibahagi nyo ito sa comment section sa ibaba. At kung nagustuhan nyo ang aking video, pakipindutin ang like at mag-subscribe para sa mas marami pang video. Kita-kits sa susunod.